Nagbabala ang isang senior advisor ng Iran Supreme Leader na maaaring baguhin daw ng Tehran ang nuclear doctrine nito kung sakaling targetin ng Israel ang mga atomic facility ng Islamic Republic. Habang naghahanda ang Iran at ang Middle East sa tugon ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu, sinabi ni Brigadier General Rasul Sanairad na ang pag-atake sa mga nuclear sites ay maaaring magkaroon ng impact sa mga kalkulasyon habang nagaganap at hanggang sa matapos ang giyera. Ayon pa sa pahayag ni Sanairad, ang political advisor ni Ayatollah Ali Khamenei, ang ilang mga politiko ay nagbitaw daw ng mga pahayag tungkol sa posibilidad na magkaroon ng mga pagbabago sa mga nuclear policies ng Iran. Bukod dito, ang gayong mga posibleng aksyon ng Israel ay maaaring maging dahilan sa pagkakadamay o sa pag-cross ng mga regional at global red lines. Matapos magpaputok ang Iran ng higit sa 180 ballistic missiles sa Israel bilang ganti nito sa pagpatay sa pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah at iba pang mga militanteng leader, sinabi ng mga kilalang right-wing Israelis na dapat i-target ng Netanyahu's government ang nuclear program ng nasabing republika. Matagal nang tinitingnan ito ng Israel bilang most serious strategic threat. Ngunit ang mga Western diplomats ay nagbabala na iyon ang magiging pinakamatinding paghihiganti. Hinimok naman ng US si Netanyahu na huwag targetin ang mga nuclear sites at oil infrastructure ng Iran. Ayon din sa mga eksperto, ang Israel ay malamang na hindi makapaglunsad ng matagumpay na mga pag-atake sa mga nuclear facilities ng Iran. Gawa ng ang mga pangunahing planta nito ay lubos na protektado at ang mga ito ay nasa ilalim ng lupa. Dagdag pa ay kung walang manggagaling na suporta sa US. Ngunit ayon naman kay Yoav Gallant noong Miyerkules na ang tugon ng Israel ay magiging nakamamatay, precise at siguradong ikagugulat ng lahat. Magmula nang umatake ang Hamas noong October 7 ng nakaraang taon, ang Israel ay nag-trigger ng isang wave of regional hostilities sa pagitan ng mga puwersang Israeli at mga militanteng suportado ng Iran. Binalaan naman ng mga opisyal sa Tehran ang Islamic Republic na maaaring baguhin ng Islamic Republic ang doktrinang nuklear nito kung sakaling haharap ito sa isang umiiral na banta. Ayon kay Sanairad, ang mga nuclear facilities ay may sariling mga protocol na dapat isaalang-alang ng parehong partido sa panahon ng digmaan. Anumang potensyal na tugon mula sa Iran ay walang alinlangan na sumasalamin dito at siguradong magkakaroon ito ng epekto. Tulad ng mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis at gas ay maaaring makaapekto sa seguridad ng regional energy at sa magiging presyo ng global energy. Dagdag pa niya, maaari ding gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-target din ng mga ito sa mga nuclear facilities ng Israel. Ang mga bansa naman sa kanluran ay matagal nang nag-aalala tungkol sa lumalawak na programa ng Iran. Ang Tehran kasi ay agresibong binuo ang mga nuclear activities nito noon pang 2018, kung saan umatras naman si Trump mula sa isang kasunduan na nilagdaan ng Iran kasama ang mga world powers at imposed sanctions sa bansa. Nag-install ito ng mga advanced na centrifuges at in-enrich pa ang uranium na umabot sa 60% purity, kung saan ito ay malapit na sa weapons grade sa loob ng higit sa 3 taon. Ang International Atomic Energy Agency na may mga inspektor sa Iran ay tinatansya na ang bansa ay may sapat na fissile material upang makagawa ng humigit kumulang 3 nuclear bomb sa loob lang ng ilang linggo. Kayang-kaya nitong mag-produce ng mga nuclear bomb kung gugustuhin lamang nito, kaya naman isa din yan sa nakakatakot na kakayahan ng nasabing bansa. Bagamat ganoon, sinabi naman ng UN Nuclear Watchdog at mga opisyal ng US na walang katibayan na gumagawa ng armas ang Iran. Sa iba pang anggulo ng mga balita, sinasabing si Khamenei daw ay pinoprotektahan ng Chinese laser weapon. Ang larawan ng nasabing counter-drone system na ito ay viral ngayon. Binansagan din ito bilang isang silent hunter. Noong ika-4 ng Oktubre, ang Iran Supreme Leader sa pinakaunang pagkakataon
ay nagpakita sa publiko matapos ang isinagawang pag-atake ng Israel. Ginastify ng Supreme Leader ang recent ballistic missile attack ng Iran at sinabi din nito na patuloy na lalaban ng Iran. Ang lugar kung saan isinagawa ang pahayag na ito ng Supreme Leader ay sinasabing protektado daw ng mga host ng defensive system, kabilang na dito ang sinasabing Chinese laser counter drone system. Ilang larawan nito ang kumakalat ngayon sa internet, pinaniniwalaan na ito ay nagmula sa China. Ngunit hindi pa rin malinaw kung totoo nga ba na galing ito sa China. Sinasabi din na ang main reason sa pag-deploy nito ay upang protektahan ang Supreme Leader sa posibleng assassination na tatangkain ng Israel. Ayon sa ilang source, mayroong multiple agreements daw ang Iran at China sa mga nakalipas na taon. Kaya naman kung sakaling mapatunayan na galing nga ito sa China, magiging maliwanag na mayroon ngang namumuong kooperasyon sa pagitan ng dalawang estado. Puntahan naman natin ang mga balita sa Russia. Inaasahang magiging year of recovery ang 2024. Pero para kanino nga ba? Ang patuloy na pag-push ni Putin para madagdagan ang kanilang mga ranggo ay nagpasikat sa Russian Army bilang isa sa pinakamalaking army sa buong mundo, na may 1.3 million active soldiers at 2 million na reserve. Pero ang pagpapakita ng lakas na ito ay may mataas na halaga na kailangang bayaran ng Russia. Isang bayad na kapalit ay dugo. Samantala, nanatiling lihim ni Zelensky ang mga plano ng Ukraine para sa huling parte ng 2024. Nagbigay lang siya ng mga cryptic hints tungkol sa kanilang strategy. Matapos ang ilang buwang paghihintay, sa wakas ay nagsimula ng mag-deliver ang NATO ng mga F-16 fighter jets noong Hulyo, kasunod ng pag-aproba ng Kongreso sa $60 billion aid package noong April. Ang unang kalahati ng taon ay ginugol sa paghahanda para sa digmaan, habang ang second half ay pinakawalan ito. Pero sa kabila ng napakalaking bilang at resources ng Russia, parang nandyan na si Putin sa bingit ng isang catastrophic na pagkatalo. Noong May 2024, muling pinigilan ng Russia ang kanilang pagsisikap na sakupin at okupahin ang Ukraine. Sa papel, maraming pagkakataon ang Russia para manalo sa digmaan. May advantage sila sa bilang ng tao dahil sa walang tigil na conscription campaigns at dahil mas kaunti ang populasyon ng Ukraine kumpara sa Russia. Mayroon din silang kalamangan sa materyales dahil sila lang ang nagpo-produce ng mga bala na ginagamit ng Soviet-era tanks at artillery batteries na pangunahing gamit militar sa parehong panig ng digmaan. Nakipagtalo ang US Congress ng ilang buwan tungkol sa pagpapadala ng karagdagang tulong sa Ukraine. Iniisip nilang walang silbi ang pagpondo sa digmaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang tinatawag na summer invasion ay isang malaking kabiguan para sa Russia. Marahil dahil sa mga kakaibang desisyon ng Russian Military Command. Dati, nakatuon ang Russia sa mabilis na pagsakop sa Kiev mula sa hilaga na napigilan sa loob ng ilang buwan mula nang magsimula ang invasion. Pero sa halip, nakatuon ang kanilang mga pagsisikap sa pag-okupa sa silangan at timog na bahagi ng Ukraine. Ang silangan ay isang obvious target dahil 10 years na ang nakalilipas, inangkin na ng Russia ang Crimea. At ito rin ang ginawa upang pigilan ang Ukraine sa pag-export ng mga produkto dahil ang Ukraine ay isang malaking exporter ng butil sa Black Sea. Kaya halos buong 2023 ay ginugol ng Russia ang kanilang panahon sa pagdadala ng mas maraming pressure sa silangan ng Russian-Ukrainian front na okupado ang Donetsk region. Ang susunod na layunin ng Russian Army para sa 2024 ay ang pinakamalaking lungsod sa rehiyon, ang Pokrovsk. Ang lungsod na may populasyon na 60,000 ay ang transportation hub sa pagitan ng Eastern Front at ng natitirang bahagi ng Ukraine. Kaya ang pag-capture sa lungsod bilang bahagi ng summer campaign ng 2024 ay may isang galaw na may sentido. Pero sa kabila nito, nagkaroon ng impulsive na desisyon. Sa halip na tumuon sa Eastern Front, ang pangunahing puwersa ng Russia noong May at June ay nakatuon sa hilagang lungsod ng Kharkiv. Yan ang parehong lungsod na nasa ilalim ng siege sa mga unang buwan ng invasion noong 2022.
at na-recapture ito ng mga Ukrainian noong September ng taong iyon. Bukod pa rito, sa halip na pumasok sa Kharkiv gamit ang armored vehicles at tanks na may suporta ng long-range artillery strikes, mas pinili ng Russia ang infantry-based tactics. Ayon sa mga ulat sa lugar, gumamit ang Russia ng mga cobbled-together turtle tanks na mga mabigat na armored vehicles na layuning maabsorb ang maraming putok mula sa Ukraine at bigyan ng mas maraming space ang mga infantry forces. Para sa infantry, nag-equip ang mga Russian troops ng mga motorsiklo para mas mabigyan sila ng mobility kumpara sa mga tradisyonal na armored vehicles. Mukhang ang layunin ng summer campaign ay makapag-cover ng mas malaking lugar ng mabilis habang gumagamit ng kaunti sa heavy armor ng Russia. Maaaring ito ay dulot ng malawakang kakulangan ng mga tank na maia-allocate ng Russia sa campaign. Noong 2023, naging maliwanag na ang Russia ay nauubusan na ng modern armor. Ang pinakamodernong battle tank ng Russia ay ang T-90 na epektibong upgraded version ng lumang T-72 na ginawa noong Soviet era. Pero nakayanan ng Ukraine na labanan ang mga T-90 sa pamamagitan ng mga ibinigay na tank mula sa West at sa pag-exploit ng critical weak spot nito sa ilalim ng chassis, ang autoloader. Kumpara sa Western tanks, ang T-90 at T-72 ay gumagamit ng autoloading mechanism, pero nag-iimbak din ng sobrang sensitibong ammunition na nasa ilalim ng turret. Kapag may pagsabog, tulad ng mula sa mina o drone na naging eksperto na ang Ukraine na tumama sa turret, may pagkakataong magdetona lahat ng nakaimbak na ammunition at maglaho ang tank. Sa pag-aalis ng mas modernong tanks ng Russia sa laban, umasa ang Russia at Ukraine sa mga lumang Soviet-era tanks tulad ng T-72s, T-62s at kahit mas lumang T-55s. Ang mga Western sanctions sa Russia ay pumigil sa kanila na makakuha ng mas modernong kagamitan, kaya't napilitang salbahin o i-re-equip ang mga Soviet tanks para magamit sa digmaan. Kahit na ganoon, ang karamihan ng mga tank ay ipinadala sa Eastern Front. Nagdulot ito ng kakaibang sitwasyon kung saan ang Russia ay mas gumamit ng infantry tactics para makapasok sa Kharkiv region. Sa unang ilang linggo ng summer offensive, nakakita ang Russia ng ilang progreso. Umabot sila ng mga 10 miles sa teritoryo ng Ukraine, pero hindi pa rin malapit sa lungsod ng Kharkiv mismo. Ang mga nawalang sundalo ng Russia sa summer offensive ay nakakagulat. Ayon sa Ukrainian intelligence, ang invading force ay naglalaman ng pagitan ng 30,000 at 70,000 na sundalo na nagresulta sa malaking pagtaas ng araw-araw na losses ng Russia. Sinasabi ng Ukrainska Pravda, isang news outlet na nagtatala ng daily losses, na ang Russia ay nawawalan ng higit sa 1,200 na sundalo araw-araw sa lahat ng front sa buong summer offensive. Sa mga buwan ng May at June, ang mga pinakaaktibong buwan sa bagong binuksang Kharkiv front, umabot ang Russia sa halos 70,000 casualties. Ito ay malaking dagok sa mababang moral ng Russia at sa mga pagsisikap na pataasin ang bilang ng kanilang tropa, na ikinumpara ng marami ang taktika ng Russia sa pagpasok ng mga sundalo sa isang meat grinder nang walang dahilan. Ano nga ba ang tunay na layunin sa likod ng summer offensive? May mga strategies na nagsasabi na tiwala ang Russia na ang mas mababang estimate na 30,000 troops ay sapat na para makapasok sa teritoryo ng Ukraine at sakupin ang Kharkiv. Pagkatapos ng lahat, ang Ukraine mismo ay nakatuon sa pagpapalakas ng kanilang Eastern Front, kaya't hindi malayong isipin na ang Kharkiv ay hindi gaanong binabantayan. Ang iba namang tacticians ay naniniwala na ang Kharkiv offensive ay meant na diversion. Ang layunin nito ay gawing akala ng Ukraine na ang Russia ay naglalagay ng karamihan ng kanilang occupation sa Kharkiv. Napipilitin ang Ukrainian army na baguhin ang kanilang focus at bumalik mula sa Eastern Front para ipagtanggol ang Hilaga. Sa anumang dahilan, tila layunin ng Russia na gamitin ang Kharkiv para makamit ang mas malaking tagumpay sa Eastern Front. Pero ang nangyari, nahulog ang Russia sa isang malaking bitag. Ang Kharkiv invasion na hindi sapat na kagamitan at hindi maayos ang plano
ay lumabas na isang malaking kabiguan. Sa kabila ng mga unang tagumpay, hindi nakapagpatuloy ng momentum ang Russia. Nakaya ng Ukraine na palakasin ang lugar ng may minimal setbacks sa Eastern Front. Napilitang umatras ang Russian Army ng medyo mabilis. Pinapayagan ang Ukraine na ma-recapture ang mga naokupang bayan malapit sa hangganan at ipahayag ang tagumpay sa laban na iyon. Bagaman, nakakuha ang Russia ng ilang teritoryo sa silangan, mga 400 square miles, nagdusa sila ng 70,000 na sundalo, malaking pagkalugi sa mga tank at iba pang armored vehicles, at ang pangunahing target na Pokrovsk ay nananatiling relatively safe. Habang nagkaroon ng kabiguan sa Kharkiv, ang aksyon ng Ukraine ay nagbukas ng bagong stratehiya sa Kursk. Dumating tayo sa simula ng August 2024 nang ang Ukraine ay gumawa ng isa sa mga pinakanakakagulat ngunit epektibong advances sa nakaraang 18 months ng digmaan, ang invasion ng Kursk. Sa papel, dapat ay pareho lang ang depensa sa Kursk at Kharkiv. Pareho silang nasa hangganan ng dalawang bansa at may mataas na potensyal na gamitin bilang bahagi ng Northern Front sa digmaan. Pero ang Ukraine ay pumasok gamit ang mas maliit na bilang. May ilang ulat na nagsasabi na mga 1,000 troops lang at na-sweep nila ang depensa ng Russia sa lugar. Sumunod ang mas maraming tropa, bumuo ng isang organized ngunit mobile invading force na kayang sakupin ang isang bayan matapos ang isa nang hindi nagsettle ng permanenteng depensa. Sa huli, ang tagumpay ng Ukraine ay nakasalalay sa ilang mga faktor. Una, nagawa ng Ukraine na magbigay ng mas epektibong coverage at pressure sa pamamagitan ng artillery fire sa Kursk. Ang mga pag-atake ay nakatuon sa mga pangunahing fortifications at infrastruktura ng militar na pwedeng gamitin para palakasin ang lugar ng mas maraming tropa. Ang mga satellite images ng rehiyon ay nagpakita ng ilang mga tulay at mahahalagang kalsada na nawasak na nagputol sa Russian Army mula sa mainland. Pangalawa, sobra ang pag-estima ng Russia sa bisa ng kanilang mga ground forces sa lugar. Bilang resulta, karamihan ng mga tropang nakadestino sa Kursk ay mga sundalong may ilang linggong training lang at hindi talaga nakalaan para lumaban sa front lines. Ang nangyari sa mga bagong troops ay isang alon ng mga sumukong Russian habang umuusad ang Ukrainian army mula sa isang nayon papunta sa susunod. Sa unang linggo ng invasion, nag-ulat ang isang Ukrainian prison na nagpoproseso ng 300 nahuling Russian soldiers na higit sa 80% sa kanila ay mga bagong conscripts. Ayon sa ilang estimates, ang bilang ng mga bihag ay maaaring tumaas pa ng ilang daan sa loob lamang ng ilang linggo. Malaki rin ang underestimation ng Russia sa kahalagahan ng Kursk region. Ang mga paunang ulat ng Russian Ministry of Defense ay nagsabi na may 300 sundalo lang ang invading army. Ang kasunod na ulat ay umabot pa sa pagsasabing ang mga Ukrainian troops ay aktibong naitataboy ng mga lokal na sundalo. Ito ay isang malaking kasinungalingan para takpan ang ganap na pagkabigo ng Russian war machine na isaalang-alang ang posibilidad na biglang nakakabawi ang Ukraine. Hindi nagtagal, dumating ang mas tumpak na mga ulat mula sa Ukrainian at Western intelligence na nagsuri sa aktwal na pinsala na naidulot sa Kursk. Ayon dito, tinatayang ang invasion ay nagdulot ng displacement ng pagitan ng 120,000 at 200,000 na residente ng rehiyon, kung saan nagtagumpay ang Ukraine na sakupin ang mga dosenang nayon at dahan-dahang umusad patungo sa administratibong sentro ng Kursk. 3 linggo pagkatapos ng pagsalakay, ang tugon ng Russia ay nananatiling hindi tiyak. Sa kabuuan, patuloy na binabaliwala ng Russia ang epekto ng Kursk incursion sa aktwal na progreso ng digmaan. Nakayanan ng artillery ng bansa, napabagalin ang mga puwersang Ukrainian at sa ngayon ay napigilan ang mga ito na pumasok ng mas malalim sa teritoryo ng kaaway. Sa kabilang banda, nagmadali ang Russia na gumawa ng mga trench na humigit kumulang 25 miles sa loob ng nasakupang teritoryo. Mukhang hindi magiging epektibo ang mga trench na ito bilang defensive positions ng Russia. Base sa mga aksyon ng Russia sa ngayon at sa estado ng militar sa rehiyon, malamang
na makuha ng Ukraine ang kontrol sa mga trench na ito at magamit ang mga ito bilang pansamantalang hadlang sa isang mas matagal na counter-invasion ng Russia. Sa kabilang banda, muling pinasigla ng Russia ang kanilang mga pagsisikap sa Eastern Front. Ang mga ulat mula sa huling 2 linggo ng August 2024 ay nagsasaad na ang mga puwersang Ruso ay umabot na ng 7 milya sa lungsod ng Pokrovsk. Ang gobyerno ng Ukraine ay nagbigay diin sa mga residente ng lungsod na mag-evacuate pero nahirapan sa paglipat ng malaking bilang ng mga sibilyan sa napakalapit sa mga bagong frontlines. Ang dahilan dito ay ang walang pakialam ng Russia sa mga sibilyan ng Ukraine. Kahit bago ang mga pinakabagong laban, ipinakita na ng Russian Army ang labis na kalupitan sa paghawak sa mga sibilyan. Sa buong digmaan, madalas na tinarget ng Russia ang mga sibilyan gamit ang missiles at drones na nag-udyok sa Ukraine na mamuhunan sa anti-air defensive systems tulad ng US-made Patriots. Ang mga airstrikes ng Russia ay nakatuon sa mga ospital, nagdudulot ng civilian at military casualties, labag sa Geneva Convention at international humanitarian law. Kabaligtaran ito sa patuloy na pagsisikap ng Russia na i-annex ang bahagi ng Ukraine, partikular ang Donetsk. Iminungkahi ni President Zelensky ang isang plano para sa peace agreement sa US na nagpapakita na hindi handa ang Ukraine na sumuko at patuloy na lalaban. Ang invasion sa Kursk ay nagbigay sa Ukraine ng malaking kalamangan. Ang lawak ng invasion sa Kursk ay nagpapakita ng kakayahan ng Ukraine na makamit ang marami sa maikling panahon, habang nakapag-occupy ang Russia ng 400 square miles mula January hanggang July 2024, ang Ukraine ay nakakuha ng 500 square miles sa Kursk sa loob ng 3 linggo. Ito ay nagbibigay kay Zelensky ng kumpiyansa na humingi ng higit pang resources, gaya ng long-range missiles at fighter jets. Makatutulong ito sa Ukraine na pilitin ng Russia na umatras sa Eastern Front at pag-isipang muli ang halaga ng Kursk sa digmaan. Ang bagong tulong na pangunahing ammunition at anti-air missiles ay nagpakita ng positibong resulta. Sa isang ulat, ang air defenses ng Ukraine ay nagwasak ng 102 missiles at 99 drones mula sa isang airstrike na may 127 missiles at 109 drones. Dahil dito, nabawasan ang pinsala sa military compounds at mga sibilyan. Gayunpaman, ang Russia ay naging mas mapangahas na nag-target ng mga military targets na malapit sa Kiev. Upang masolusyonan ang isyong ito, pinalakas ng Ukraine ang kanilang drone attacks. Malaki ang investment ng bansa sa domestic military drone industry at nakatanggap sila ng long-range missiles mula sa NATO. Ang epektibong saklaw ng mga drone ng Ukraine ay humigit kumulang 1,000 miles mula sa hangganan. Sa pamamagitan ng pag-usad sa teritoryo ng Russia, makakabuo ang Ukraine ng paborableng posisyon para sa precision strikes na maaaring mag-target sa Moscow na hanggang ngayon ay hindi pa natatamaan ng labanan. Ang conscription sa Russia ay hindi pantay, na higit na umaapekto sa mga rural areas at mga national minorities. Ayon sa PBS News noong 2023, 6 sa 10 rehiyon na may mataas na bilang ng namatay ay nasa Siberia at Far East, kung saan ang mga kalalakihan mula sa ilang minorities ay 75 times na mas malamang na mamatay kumpara sa mga Muscovites. Samantalang, 900,000 na Russian ang umalis sa Moscow sa simula ng digmaan. Karamihan sa kanila ay skilled workers na nagdulot ng kakulangan ng tauhan na laban sa digmaan. Kung makapaglagay ang Ukraine ng pressure sa Moscow, maaaring magbago ang opinyon ng publiko sa digmaan. Sa kabilang banda, ang pag-atake ng Ukraine sa Kursk ay nagbibigay ng solusyon sa kanilang air defense. Ang kakayahan ng militar na protektahan ang sarili mula sa airstrikes habang umaatake ay nagbibigay kay Zelensky ng pagkakataong humingi ng mas advanced na kagamitan mula sa NATO, tulad ng Patriots at anti-air defense systems. Matapos ang ilang buwan ng pagsasanay, handa na ang 65 F-16 jets mula sa NATO na lumipad sa Ukraine. Ang F-16 ay isa sa mga pinaka-advanced na fighter jets.
At ang layunin nitong pahirapan ang kontrol ng Russia sa airspace ng Ukraine. Hinihiling ni Zelensky ang karagdagang fighter jets upang mapanatili ang momentum ng Ukraine. Mahalaga ang kontrol sa airspace upang maapektuhan ang daloy ng digmaan. Sa mga nakaraang taon, tinutulan ng Russia ang pagbibigay ng advance na kagamitan sa Ukraine na binanggit ni Putin ang mga potensyal na banta sa soberanya. Subalit, matapos ang mga tagumpay ng Ukraine sa Kursk, nagiging mas malabo ang paggamit ng nuclear weapons ng Russia laban sa Ukraine. Ang insurhensya sa Kursk at kakulangan ng nuclear response mula sa Russia ay nagbibigay ng pagkakataon sa NATO na magbigay ng mas ambisyosong suporta sa Ukraine. Sa kasalukuyan, ang Ukraine ay umaasa sa 350 bilyong tulong pinansyal mula sa US at Europa at nakakuha ito ng mga tagumpay sa drone warfare sa Black Sea na nagpapahintulot sa kanila na muling buksan ang mga maritime trading routes. Samantalang ang Russia ay nagiging mas isolationist, nahirapan itong makahanap ng bagong merkado matapos itigil ng EU ang mga export ng langis at gas. Ang kasunduan nito sa China ay nagdala ng mga kondisyon na naglilimita sa mga kita ng Russia, habang ang kanilang budget sa militar ay patuloy na tumataas. Kung hindi magpapatuloy ang paglago ng sektor ng enerhiya ng Russia, mapipilitang umasa ito sa pag-import mula sa mga kalapit na bansa na nagbibigay ng mas malaking kontrol sa China. Ang mga kamakailang pangyayari ay nagpakita na ang mga opsyon ni Putin ay unti-unting nauubos. Sa pagtatapos ng 2024 at simula ng 2025, maaaring makita ang epektibong pagtatapos ng digmaang Ruso-Ukrainian, kung saan ang kapayapaan ay ipapatupad sa Russia. Ano sa tingin mo? Ang insurhensya sa Kursk ba ay senyales ng mabilis na tagumpay ng Ukraine o magpapatuloy pa ang digmaan? Salamat sa panunood.